Hello, everyone, and welcome back to your environmental management subject. This is still your professor, Mr. Kip Anthony A. Ramos, and for this session, we will be talking about your environmental management and developing countries. Okay, so as we start this discussion, it is imperative for us, of course, to know kung ano nga ba yung connection ng ating mga developing countries into our into our environmental management. And for this session, what we will be going to do is to discuss, of course, yung mga pananaw or yung yung paradigms ng merong kinalaman sa ating pong environment. So according to Colby, no, there are actually five environment development paradigms na maaari po nating mapag-usapan So, simulan natin itong environment development paradigms by discussing yung tinatawag po natin na frontier economics. So, whenever we're talking about the frontier economics, this is an approach prevailing in most countries until the 1960s. So, ito yung kauna-unahan according to Colby, no? So, ano po bang pananaw meron po ito? It is actually during that time nature was treated as an infinite supply of resources to be used by humans and a limitless sink for waste. So, as mentioned, syempre, since we're looking dito sa ating mga resources as something na infinite or hindi nauubos, at that time, walang ibang ibang importante kundi ang pangangailangan ng mga tao. So, bakit daw? Kasi nga, wala naman daw mawawala eh. Hindi na, wala naman daw masasayang, wala naman daw pong wala naman daw pong kailangang i-conserve. And with that being said, nature, no, actually, yung mga resources na nanggagaling sa nature po natin ay paulit-ulit na paulit-ulit na ginagamit at hindi hindi alintanan ng mga tao kung ano man po or gaano karami yung kanila pong mga kinakain or gaano karami ang kanilang dinideplete or kinukuha from our resources. And that's why, nung time na ito, no, free ang mga tao na kunin o kaya i-utilize yung ating natural resources kung kailan man nila gusto at kung paano nila kukunin. Kasi nga, again, hindi daw nauubos yung yung resources sa ating sa ating pong lipunan according to the frontier economics. Pero take note ha that it was until 1960s itong ganitong ganitong pananaw kasi most of the countries during that time ayun nga pare-pareho lang kanilang pananaw na meron daw po tayong infinite supply of resources. That's why ayan nga no, again, let me reiterate na ang importante at that time ay kung ano man yung ninanais or ginugusto ng mga tao at binibigay sa kanila yung kanila pong mga resources according to their wants, according to their needs. Okay? So again, it's until the 1960s na itong ganitong pananaw ay nag-prevail doon sa karamihan ng ating mga ating mga bansa sa mundo. Okay? Pero after na tong frontier economics there has been another approach that has been introduced at ito yung tinatawag natin na deep ecology. So whenever we're talking about deep ecology, this is a worldview in many respects. The opposite syempre nung ng frontier economics. So kabaliktaran nitong nitong frontier economics na binabanggit natin kanina na ang kanyang pananaw ay infinite yung supply ng ating resources na meron tayo. Ito naman deep ecology, this approach, it's actually called as the dark green or deep green philosophy na kung saan this has an ecocentric ecocentric view rather than anthropocentric, no? So ano pong ibig po sabihin nito? Ng pananaw nitong nitong deep ecology ay mahalaga, no? Sobrang halaga nitong nature at kailangan pangalagaan. At sumisentro ito doon sa pananaw na ang pinaka-importante ay nature rather than the needs at saka yung wants ng humans. Ano ibig sabihin nito? Kasi nakita nila during that time na nauubos naapektuhan yung kanilang yung kanila pong mga resources dahil sa maling maling paggamit ng mga tao. And with that, ayan, na-develop itong approach na ito, which is yung tinatawag na dark green or deep green. Kaya siya tinawag na dark green or deep green. Kasi nga, mas pinapahalagahan dito sa approach nito yung yung pananaw na kung saan walang mas ibang hahalaga kundi sa nature kasi nga ito nga raw po yung ito nga raw po yung pinagkukuhanan natin ng resources. So again, that's the second environment development paradigm na kung saan sinasabing kabaliktaran ito ng frontier economics na ang kanyang pananaw ay hindi limitless yung ating hindi limitless ang ating sink, hindi infinite ang supply ng ating resources, kaya kailangan pangalagaan ng ating ang ating pong kalikasan. Okay?
Next, after ng deep ecology, we also have the environmental protection, no? So, this environment development paradigm, ayan ano, emerged dahil nung after daw ng mid-1960s, syempre yung frontier economics na binabanggit natin kanina has already weakened, no? Kasi nga, dahil nga yung ano natin, no, yung pollution and biodiversity loss problems ay nakita na sa iba't ibang mga lugar, no, sa iba't ibang mga bansa. And with that being said, ayan, syempre yung mga tao during that time, they were ano no, they were convinced na hindi na tama itong ganitong pananaw no. Mas kumonti yung kanila pong ano no, yung kanila pong mga what they call this, kanilang mga supporters no during that time. And that's why ayan, naging ano siya no, naging hindi na siya sikat or hindi na ito yung ina-uphold ng mga tao and even the policymakers during that time. And aside from that, ayan ano, yung ating mga deep ecology supporters were ano no, said to be proselytized no. So ibig sabihin na-convert sila no instead of believing na itong pananaw na kailangan totally ang pinakamahalaga ay nature, na-convert sila into a situation wherein ayan ano, ang kanilang gusto mangyari ay environmental protection na kung saan ito yung pananaw na meron dapat trade-offs between development and environmental protection. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin no kailangan mag-compromise at some point if in order for us to make development, there should be necessary ano no things na meron pong kinalaman sa environmental protection no na dapat na poprotektahan daw po yung ating ano no yung ating pong kalikasan yung ating pong ano no, yung ating pong nature. Bakit? Kasi nga, syempre, mas gugustuhin natin na yung development na ito ay hindi makakadeplet ng sobra-sobra sa ating daw pong kalikasan. Now, we also have what we call as the resource management environment development paradigm. No? Ano pong pananaw meron po rito? One was to consider all resources in development plans and draw up a system of national environmental accounts, essentially accounting applied to natural resources and the environment to ensure development lay within the limits. So from the word itself, management, we are already ano no, we are already looking into a situation na lahat ng ating ano no, lahat ng ating pong gagawin sa ating kalikasan, lahat ng ating gagawin doon sa ating ano sa ating pong kapaligiran ay naaayon doon sa limits na sineset. That's why it's important no, most especially for public administrators na maano natin no na maplano natin ng maayos kung paano nga ba isasagawa itong development. At ito yung nire-require no, na meron dapat research and development plans so that later on, walang maging problema most especially if we are talking about ano no, if we are talking about the management of our resources. Kasi nga, the moment halimbawa na walang sinusundan or walang limits na sineset, automatic no, it is susceptible na magkaroon po tayo ng ano no, ng kalabasan pagdating po sa ating pong ano sa ating pong resources. And that is why ito no, yung pag-account syempre sa ating mga ginagawa ay napakahalaga most especially in dealing with your ano no, with your environment. Okay, moving forward to the last environment development paradigms according to Colby, yung tinatawag natin na eco-development. So the eco-development appeared in the early 1980s, no? According to Riedel in 1981 and Glaser in 1984, ano? And emphasized the need to restructure society and economics to ensure that development work with rather than against nature. Kasi ang iniisip during that time, ano, if you can still remember yung aking tinatanong during your ano no, your first discussion, kung ang ano ba no, ang kalikasan ba at ang environment ba ay ano no, ay contradictory sa isa't isa. Syempre, if you will be asking eco-development, their answer no, the answer of this paradigm will be no, no. Ang kanyang gustong mangyari ay yung ating nature at saka yung ating pong development kailangan nag-uusap nag-ano sila no, sila ay umaakma sa isa't isa. Kailangan nagtutulungan sila so that they will be able to ano no, they will be able to attain yung goal na kanila pong sinet during that time na merong ano no, merong view as something na makakatulong sa ating pong ano sa ating pong development or sa ating pong bansa through the development. Pero again, kailangan hindi na ako-compromise yung ating ano no, hindi na ako-compromise yung ating pong mga resources or yung ating pong kalikasan so that hindi po magkaroon ng problema pagdating po ng ano no, mga susunod po na generations. That is why again,
let me reiterate that whenever we're dealing with ano no, whenever we're dealing with eco development, it is viewed na ng ating development must work with nature rather than fighting nature. Okay? Kailangan nagkakasundo po yung dalawa. And the emphasis was actually on the qualitative development rather than economic growth and on an awareness of the need for sustainability so that the future generations may also enjoy kung ano nga ba yung ini-enjoy ng current generations no or current generation na nandoon nung time na ano no na meron pa tayo mga natural resources. Okay? So those are actually your five ano no your five environment development paradigms and ayan no that's according to Colby na makakatulong daw in order for us to create a sustainable society most especially in terms of our ano no in terms of our ayan in terms of our ayan no development and sustainability. Okay? So ayan. Okay, so as we move forward, I want to ask first the viewers no, and the learners if sa lahat ng ano no environment development paradigms na inintroduce ni Colby, ano sa tingin ninyo yung ano no yung pinakamagandang paradigm at pinaka-applicable sa panahon natin ngayon no? And I'm expecting that you will be leaving of course yung inyong comment dito sa ating ano no dito sa ating video para malaman ko kung ano nga ba yung inyong ano no yung inyong pananaw pagdating sa environment development paradigms according to Colby, no? So, I want you to pick one of the five so that ano no and then you justify bakit ito kaya yung ano no yung ito kaya yung pinaka-applicable sa ating pong lugar at sa ating panahon ngayon. Okay? Next, all right, let's move forward. In terms of environmental management, since ito na yung pinag-uusapan natin in order for us to create a sustainable society, no, these are your ano no subfields no na maaring maaring makatulong sa atin pagdating daw po ng araw. So we have the proactive collection of information which is environmental assessment. We have the forecasting, hindcasting in which you are using history or paleoecology, scenario prediction, and risk assessment. Okay? We also have corporate environmental management activities, company environmental management, industrial ecology, and related fields na siyang karaniwang ini-incorporate people no sa ating pong ano no sa ating pong corporate social responsibility. Kaya mapapansin niyo yung mga kumpanya, gumagawa na sila ng mga paraan on how they will be able to help in ano no in sustaining yung mga resources daw po natin. Okay? Environmental management systems and quality issues, environmental standards enforcement and legislation, environment and development institutions and ethics na siyang ano no na siyang mahalaga in terms of determining syempre yung mga rules and regulations most especially if we're dealing with ano no with the utilization of our ano po no of our resources. We also have sustainable development issues, the environmental economics in which paying for environmental management using economics to improve or enforce yung environmental management kasi napakahalaga nga na merong budget most especially if we're dealing with with policies. Environmental planning and management, stakeholders involved in environmental management and environmental perceptions and education. So as we move forward, ayan no malalaman ninyo yung ano no yung iba't ibang mga environmental management tools and roles no kagaya ng future situation assessment, data gathering and early warning, education and implementation and stock taking no later on as we move forward dito sa discussion natin about environmental management. Now, in dealing with in dealing of course with environmental management, there are a lot of principles na maaring mai-apply in order for us na maging guide kung sakali mang gagawa tayo ng ng mga legislations or even measures. Okay? So, let's start with what we call as the polluter pays principle. So, whenever we're talking about this principle, it actually it actually promotes yung yung ating pananaw that there should be development now but there should be clean up later no so in order for us to avoid causing problems so from the word itself polluter pays it make the polluters pay no so ibig sabihin kung gagamit ka halimbawa no ng mga bagay-bagay or kagaya ng natural natural resources natin polluter pays principle will make of course the polluters pay. So let me give you a good example, 'di ba? Kung pupunta kayo halimbawa sa iba't ibang mga sa iba't ibang mga tourist destination at meron itong kinalaman sa environment, meron tayong tinatawag na environmental or ecological fee in order for us na na magbayad syempre sa maaaring maging potential
na ating contribution dun sa pollution na ng kanila pong lugar, no? And that is why it's imperative nga na ang mga polluters ay magbabayad so that ay ano masustain natin or magawa natin ng remedyo or ng paraan yung kanila pong mga nagawa. Okay? So the polluter pays principle should lead actors to internalize cost of their activities, which tends to increase business efficiency. Now, aside from polluters pay principle, we also have the precautionary principle. So if we are upholding this precautionary principle, ano daw pong ginagawa? It is taking preventive action in the face of uncertainty. Ibig sabihin, kung hindi ka raw sigurado, wag mo raw gawin. No? That's actually the precautionary principle. May precaution na kapag kaya daw siya kaya daw po siya uncertain, it's because maaaring magkaroon ng ng hindi magandang kalalabasan. And that's why yung burden of proof ay shinishift doon sa ating proponents ng development, no? So kung gusto mo mag-develop, you explain to us bakit, at kailangan sila ang magpapaliwanag, yung proponents na magpapaliwanag kung bakit nga ba kung bakit nga ba kailangan pang ipagpatuloy itong itong development or measure na sinasabi. Okay? It also explores a wide range of alternatives to try and avoid unwanted impacts and increase public participation in decision making para maibsan nga natin yung tinatawag po natin na uncertainty. Kasi napakahalaga na ang gagawin natin ay may paliwanag or makuha natin lahat ng question and yung mga best possible arguments para talagang ma-convince ang lahat na hindi ito uncertainty. Certain na meron pag ginawa mo itong pag ginawa mo itong development na ito ay ang kalalabasan niya ay ay maganda at hindi maapektuhan talaga ang kalikasan. Okay? So, again, those are only two of the principles, yung ating polluters pay principle at saka yung ating pong precautionary principle. And to sum up, of course, no, yung ating yung ating pong discussion about environmental management in the developing countries, I want you to ponder in this question, no. This will be my last question aside from yung kanina, no. So I want you to answer this question. So if you are a policymaker, what will be your proposed measure in ensuring sustainability of resources in our country? I'm expecting that you will be integrating, of course, yung ating mga pinag-aralan, no, dito sa ating session. So please do leave a comment about your answer on this one so that I'll know syempre no kung ano nga ba ang pananaw ng ating mga public administrators. Most especially pagdating po sa pag-sustain ng ating pong resources. Okay? All right. So that's it for our discussion about environmental management in the developing countries. I just want to take this opportunity to thank everybody for attending our session, and I hope to see you all on the succeeding ones. So again, everyone, thank you very much. See you on next session.